Good morning. We heard a very beautiful parable, the parable of the prodigal son. There are many things that we can reflect on this beautiful parable, but let me center only on one thing. In the gospel, it was said, while he was still a long way off, his father caught sight of him and was filled with compassion. Imagine the scenario. Malayo pa yung anak na bunso, natanawan na siya ng kanyang tatay. At nung makita siya ng tatay, parang anak ko yun no? Sinabi dito, tumakbo siyang palapit sa kanyang anak. Niyakap niya ito at hinalikan. Imagine the scenario. Imagine the scene. Maybe every day, the father has been waiting for the son to return. Wala pa ba? Wala pa ba? Imagine that. Yung tatay na tinalikuran ng anak, nilustay ang kanyang ari-arian, nilayasan ang kanyang tatay, iniwan ang kanyang tatay, hindi makapaghintay na mamatay ang kanyang tatay, hininginan niya ang kanyang mana. Ang reaksyon pa ng tatay ay, wala pa ba? Nasaan na kaya yung anak ko? Itong larawang ito ng tatay ay larawan ng Diyos. Because God always demonstrates unconditional love. Among the three characters in the parable, only one character, the father, demonstrates unconditional love. Isang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Yung bunso, mahal niya ang tatay niya kasi meron siyang mamanahin. Conditional. Yung panganay, mahal niya ang tatay niya kasi binibigyan siya ng matitirhan, ng bahay. Kaya nga nagtatampo siya kasi hindi man lang siya binigyan ng kambing. Pero hindi niya nakita yung ginagawang kabutihan ng kanyang tatay. Conditional love. I will love you as long as you are doing this to me. I will love you as long as you are going to give me what I want. Conditional love. Only the Father demonstrated unconditional love. Why? Because that is the image of God. Ang Diyos, minamahal tayo, hindi dahil sa tayo ay kalugod-lugod. Ang Diyos, minamahal tayo kahit tayo matigas ang ulo. At ibinigay pa niya ang kanyang anak para iligtas tayo, kahit na ang pagbibigay na ito ay mangangahulugan ng pag-aalay ng kanyang anak ng buhay sa krus. My dear brothers and sisters, let us remember this and let us be grateful for this. God loves us not because we are good, but because He is. Mahal tayo ng Diyos, hindi dahil sa tayo ay mabait, kundi dahil sa siya'y mabuti.